Maraming items or gear ang nakaban sa NBA. So nagawan ko na dati sa isang episode. Yung sports, meron ng science ngayon. Meron ng mga gear ang nilalagyan ng enhancement para magkaroon ng advantage ang isang player. Bukod sa sapatos si Michael Jordan dati na binan dahil sa kulay, yung isang sapatos pa talagang nakaban sa kanila, APL, Athletic Propulsion Lab. Magiging sponsor sana nito ang Boston Celtics noong 2010 kaso hindi pumayag ang NBA dahil ban nga yung sapatos dahil di umano magkakaroon ng increase kapag tumalo ng isang player gamit ang sapatos na yon na merong material sa sapatos na naging dahilan kung bakit binan, yung spring. Marami na rin dating ginawang review, yung iba sinabing wala namang advantage na binigay sa kanila na ganong kalaki kahit pa may spring na nilagay. Nakilala ang APL bilang ban shoes na ginagamit naman nila bilang marketing. Makalipas naman ng 10 taon may bagong pumalit dun. Matagal na rin naman kasi itong ginagamit ng mga basketball player kahit noon pa. Actually, kahit hindi player gumagamit ito, yung insoles or customized insoles. Si Damian Lillard may company na gumagawa ng personal or custom insoles na kapartner na doon si Chris Paul. Si Sabrina Ionescu, ninakaw dati yung signature shoes na after ng isang game. Ang sinabi niya doon, wag nang ibalik yung sapatos basta ibalik yung insoles. Bukod sa presyo na may range na $200 to $800 or mas mataas pa, mahirap din magpagawa ng customized insoles para sa isang player. Merong isang Nike shoes ang binan sa Olympics. Actually, running shoes to, yung Nike Vaporfly. So, ginamit yun sa marathon. Dahil naagawa ng record yung gumamit nun na di umano nakatakbo ng less than 2 hours na merong speed na 21.18 km per hour, ay na-break niya yung record. Hindi makapaniwala no ng mga organizer. Ang sinabi noon sa mga article, yung Nike Vaporfly nagbibigay ng 4% na speed at running efficiency. Doon nag-decide ang Olympics na iban yung sapatos. Yung WADA or Anti-Doping Agency, hindi nila mache-check kung gumagamit ba yung sapatos ng pampalakas kasi nga sapatos yun. Merong isang part or material sa sapatos na yon kung bakit naging ganun ang epekto sa isang runner. Ito kasi yung nakita dati, yung carbon fiber plate na ginagamit na ngayon sa mga insoles. Yung isa sa gumagamit nun, Victory. Ang essence kasi ng insoles ng Victory, mapataas yung talo ng isang player or isang athlete ng at least 1.6 inches hanggang 2 pulgada. Bibilis din ang takbo ng isang player, mapapababa din ang risk ng injury kapag gumamit ng insoles na yon. Yung insoles naman, walang spring yun. Ang ginagamit doon, P6. Kasi nga, yung carbon fiber plate magbibigay ng puwersa sa isang player kapag tumalon siya at ibabalik lang yung puwersa na yon para makaangat siya. Kaya merong claim na 2 inches ang itataas ng talon. So matagal na kasi itong pinagtatalunan online kung nakaban ba yung insoles ng Victory sa NBA. So yung APL, merong kasing spring na mag-a-add di umano ng taas ng talon sa isang player kaya binan yun. Ang sinabi doon, spring-like effect yung posible mangyari kapag gumamit ng Victory insoles, yung APL meron talagang literal na spring. So ginagamit na rin yun ng mga NFL player. Si Tracy McGrady ang naging ambassador nun globally. Yung kay Damian Lillard na insoles, ang major material nun nylon. May malaking part doon. Meron din namang carbon fiber kaso maliit lang. Hindi katulad ng Victory na malaking part noon carbon fiber. Mostly ang material din na ginagamit ng iba sa insoles ay yung cork, leather, latex at foam. Based sa Victory team, sinunod nila yung guideline ng NBA nung ginawa nila ang insoles. Ang claim kasi nila doon, based sa statement nila sa SOCMED, hindi ban ang insole sa NBA. Kung maalala nyo, sa liga din kapag ang isang player gumawa ng isang career high, pinapadala ng sulat. At yung claim pa nila na spring-like effect, doon kasi magkakatalo kasi enhancement pa rin yun. Yung Vaporfly, naglagay kasi ng guideline doon kung alin yung papayagan na magamit sa mga events.